once again, welcome back to my channel mga katropa pips. Ito, papakita ko muna sa inyo yung actual speed test natin nung pagkatapos natin na-configure yung PowerBeam 400 as access point. Then connect po natin yung Lightbeam M5 23 dBi as station. Step by step po nating papakita kung paano natin nakuha yung 100% speed dito sa station natin client mga katropa. Ulitin po natin pag speed test para makita nyo po ulit kung ano po yung nakukuha natin mga katropa peps. Ilan talaga yung speed natin na nakukuha? Ayan po. Bobost po talaga siya ng 95% or 94% mga katropa pips. Papalo po tayo ng 95% o 94%. Ang ganda talaga ng download speed natin, 95, halos 95%. Upload speed natin, 48.34. A few moments later. Ito na po mga katropa peps natin. Actual na po nating symbol itong ka-unbox lang po natin ng Lightbeam M5 23 dBi. Brand new po ito mga katropa peps. Step by step po nating symbol. Yan po yung gagawin natin ng station. Kung napansin nyo po yung katabi natin yung antenna, yun po yung PowerBeam M5 400. Kung napanood nyo po yung naunang video natin, as access point po yan. Ngayon, yung Lightbeam M5 23, dyan po natin i-access sa isa nating antenna na PowerBeam M5 para sa client po natin. Kasi lalagyan po natin ng isang window wifi machine at saka pisonet doon sa client o receiver natin. Kaya yung susunod na video, yung part 3, actual na po nating isi-set up yung access point at saka yung station at saka yung paglagay din natin ng window wifi at saka paglagay na natin ng pisonet doon sa client. Kaya i-configure na po natin ang station mga katropa peps. Sundan nyo po yung video. Magko-configure na po tayo. A few moments later. 192.168 pa rin. Default IP 192.168.1.20. Then enter. Ganoon na naman po, balik na naman tayo sa UBNT username. UBNT pa rin yung password kasi naka-default pa rin tayo, wala pa tong configuration. As in, kung napanood nyo po yung umpisa, ka-unbox lang po nito. Then, language, English lang po. Then, click po natin tong naka-box na Terms and Privacy Policy ng Ubiquiti. Login po tayo. Lightbeam M5 23 dBi as station po. Buksan naman po natin ng wireless. Dito na po tayo. Magko-configure na po tayo ng as station. Dito po, naka-default po ito ng station. Dito sa wireless mode, naka-default po ito ng station. Kaya pag i-click po natin itong arrow down, mayroon po talaga siyang tatlong pagpipilian. Station, access point, at saka IP repeater. Click po natin yung station. Click po natin itong WDS, Transparent Bridge Mode. Enable po natin mga katropa. Tapos, itong SSID, wala po tayong ilalagay muna kasi magsiselect po tayo mamaya. I-scan po natin dito sa select yung access point po natin. Makikita natin dito sa lockup IP, magla-lock up po siya na MAC address. Ito turn off muna natin tong DFS. Wala po tayong gagalawin, babalikan lang po natin to. Tapos dito po sa channel duet, naka 40 kasi yung PowerBeam natin. Ilalagay lang po natin siya ng auto 20/40 MHz. Sa frequency, naka-disable muna tayo, hindi po tayo gagamit ng frequency. Dito naman po sa antenna, pipiliin po natin itong 11/14 by 1/1. Ito po yung sinasabi ko kanina, SISO po ito. Yung PowerBeam naman, MIMO, kaya 2x2 po yung nakalagay. Yung click po natin to. Ito na po yung gagamitin natin, 11/14 by 1/1 23 dBi sa antenna. Sa output power po, isasagad po natin to. Ito po, nadadrag po tong output power. Isasagad po natin to siya ng pinakamataas na 7 dBm. Dito naman po sa Max TX rate Mbps, ganoon din po, isasagad po natin siya hanggang
100 Mbps po ang sagad lang po ng Lightbeam M5. Click lang po natin yan na auto. Dito po tayo sa security ng WPE2 ES PS key, tsaka enter po tayo ng password. Then, i-click natin to change. Then, current password, change po natin yung UBNT. Tapos, ilalagay po natin yung password. Then, change. Then, click apply. Ayan po, nagsisave na po tayo. Punta muna tayo ng network. Babalikan po natin to mga katropa pips mamaya pag-scan na natin. Dito na po tayo sa network mode, bridge pa rin. Disable network, none. Kasi naman po tayo sa configuration mode, simple lang po na tayo. Dito na po sa management network settings, ito na po yung static IP. Ngayon mga katropa, papakita ko na po sa inyo, babaguhin na natin to dahil yung isang configuration natin yung access point, pinersonalize na po natin 1.28. Ito po, automatic po itong subnet mask 255.255.255.0. Gateway IP 192.168.1.1. Tapos yung MTU 1,500 po siya. Sagad po siya. Tapos dito po sa auto IP aliasing naka-enable. Dito po sa IPv6 naka-enable. Dito po sa SLAC naka-enable. Change po natin yung default natin kanina na IP address, magbabago na po ito dito sa GUI natin, GUI ng browser natin. I-click po natin ng change kasi nagbabago na po tayo ng IP address. Pag-apply po natin dito, ayan po, mag-apply change po ito dahil nagbabago na po tayo ng IP address ng antenna. Hindi na po tayo naka-default ng 192.168.1.20. Antayin lang po natin na masisave settings po at saka masi-change po ng IP address. Yan po sinasabi natin na dito lang po tayo magpapalit-palit ng IP address, depende po sa inyo. Tapos, kiklik po tayo ng advance. Po-proceed na po tayo dito ng 192.168.1.28 kasi ito na po yung IP address natin na bago. Enter na naman tayo ng password natin. Kung binago nyo po yung personalized password, enter nyo po. Bakit po bumalik tayo ng min tab? Ito po yung paliwanag. Dahil po, nagbabago po tayo ng IP address dito sa GUI natin or sa GUI ng browser. Kaya, kung saan tayo tumigil kanina, sa network po tayo tumigil kanina, diretso na po tayo ng network. Okay, ito na po yun mga katropa. Yung IP address natin ng management IP address naka-static 192.168.1.1, ito na po yun. Ito na po tayo sa advanced tab. RTS threshold, naka-turn off po. Ito po yung distance natin. Pwede po itong manual distance, adjust. Tapos, pwede po natin to naka-auto adjust. Sa demo lang naman, kahit ilagay lang natin to ng 6 kilometers, tapos naka-auto adjust po, wala pong problema. Tapos yung aggregation niya, naka-32, ganun pa rin, enable naman to. Multicast data, naka-allow. Tapos dito sa extra reporting, naka-enable. Tapos dito sa sensitivity threshold, DBM, naka-auto. Ganun pa rin, click change. Then, lalabas po itong apply, click apply. Then, nagsisave na po na tayo ng settings. Ngayon, dito na naman po tayo sa service tab. Ito na po. Dito po sa web server, mayroon po web server, naka-enable. Dito po sa secure connection HTTPS, naka-enable. Dito po sa SSH server, naka-enable. Dito po sa password authentication, naka-enable. Dahil po, kailangan po talaga tayo mag-password dahil po nagbo-broadcast po tayo ng P2P. Para hindi po yung ibang antenna na nagbo-broadcast ng mga kapitbahay natin, hindi tayo ma-pick up sa kanila, hindi sila makapasok ng antenna natin. Ngayon, dito po sa Discovery, naka-enable. Dito sa CDP, naka-enable. Dito sa System Lab, naka-enable. Click change po tayo. Then, apply. Yan na po, nasave na po yung settings natin. Dito na po tayo sa System tab. Check updates, naka-enable po. Tapos dito na po yung device name, Lightbeam M5. Pwede po itong papalitan nyo yung device name para magbabago po doon sa tab yung device name kung pe-personalize nyo po. Depende po sa inyo mga katropa. Dito po sa user administrator, yung sinabi ko na po, dito po tayo nagbabago ng password, nagti-change ng password. Tapos, dito po sa reset button, naka-enable po.
Dito po sa time zone, pipiliin po natin yung GMT plus 8 po tayo from Greenwich Meridian Time doon sa London po. Yun po yung Meridian Time doon. From 0 to plus 8 po tayo dahil Philippines po tayo. Advance po tayo ng 8 oras sa GMT or positive 8 po tayo para ma-synchronize po natin yung oras po ng antenna po natin. Tapos, wala na po tayong gagalawin dito sa device maintenance. I-click, change na po natin, and then apply. Ayan na po, nagsisave settings na po siya. Ito po yung AirMax tab. Ito po yung AirMax settings. Dito sa AirMax, nakalagay lang po siya base, high, medium, at saka low. Tapos dito po sa AirView, wala po tayong gagalawin. Then, i-click, change na po natin to. Then, apply. Ito na po yung details ng configuration po natin. Lightbeam M5, naka-network mode, bridge, naka-wireless mode, naka-station, WDS. Kung napansin nyo po mga katropa, SSID hindi pa natin binago. Ngayon, dito ko po papakita sa inyo na magkakaroon na tayo ng personal SSID nito pag na-scan na po natin yung access point. Meaning, i-scan po natin yung access point na kinonfigure natin yung PowerBeam M5 400 para makapag-lock up po tayo ng access point MAC address. Kung ito po mga katropa, step by step po talaga natin ito gagawin para hindi kayo malito. Ilalock up na po natin to ngayon doon sa PowerBeam M5 natin na 400. Balik po tayo ng wireless. Mag-i-scan po tayo. I-click po na itong select. Kaya po kanina, kung napansin nyo po, hindi natin ito ginalaw dahil hindi pa tayo mag-i-scan. Tinapos muna natin lahat ng configuration bago tayo mag-i-scan ng access point natin. Isi-select po natin dito. Lock up po natin to kasi ito po yung access point natin. Ito po, may katabi po tayong nagbo-broadcast. Pero hayaan muna natin yung silang nagbo-broadcast. Lock up tayo sa AP natin. Lock up AP. Pagkatapos ng lock up EP, huwag kalimutan mga katropa peps, i-enter po yung password nyo po ng access point kasi hindi po yan magkukunik kung hindi kayo mag-i-enter po ng password dito sa access point nyo po. Hindi sila magkukunik. Tapos change, may change naman po to sa akin, wala na pong apply kasi naka-change apply na po. Ngayon, okay na po yan. Tapos, balik tayo sa main, 100% po, negative 53 dBm po ang pinakaganda nating signal. Transmit CCQ 99.5%. Transmit rate at saka receive rate 150 Mbps per 150 Mbps. Dito sa AirMax quality nakikita nyo po 97%. Kaya ang ganda po ng transmission. Kita po natin yung actual speed test. Ilan talaga yung speed natin na nakukuha? Ayan po, bobost po talaga siya ng 95% or 94% mga katropa pips. Papalo po tayo ng 95% o 94%. Okay, yan talaga mga katropa. Ang ganda talaga ng download speed natin, 95, halos 95%. Upload speed natin, 48.34. Ito po yung signal strength natin, naka 58 dBm lang po at saka AirMax quality naka 96 or 97%. Okay, maraming salamat sa panonood. Abangan nyo na po yung part 3 nito, ang actual deployment at saka papakita ko po rin yung actual speed na naman pagdating dun sa client. May kunting idea naman akong naitulong sa inyo, na-share sa inyo. At maraming salamat sa mga subscriber natin walang sawang nagsuporta. At saka sa ngayon lang din napapanood ng aking video tutorial. Please don't forget to click subscribe and bell para ma-notify kayo sa mga gagawin pa nating mga tutorial. See you guys and God bless.